Hindi ano, hindi maayos, hindi ganyan dapat ang ano, ang senador. Ay nako. Sirang-sira po talaga Senado ngayon at nadadamay tayong mga Pilipino dahil kahit sa international community, balitang-balita po sa mga international media, balitang-balita ang ginawa nitong kabulastugan ni Cayetano. Dahil nga po para lang maprotektahan si Sara Duterte at itong si Bato de la Rosa, talagang kulang na lang talaga kulang na lang talaga gawin ni Cayetano sakupin talaga buong Pilipinas. Para lamang maprotektahan si Bato at si Sara, talaga napakatindi po ng mga kasinungalingan na pinakawalan nito. Hindi, dapat dito hindi na pinagtatagal. Dapat talaga dito pang ano to pang sibak sa ano to sa Senado. Hindi magandang halimbawa. Baka mamaya tularan pa to ng ating mga kabataan ng mga susunod na politiko, susunod na mga senador. Nako hindi po magandang ehemplo to. Even yung sinabi ko kahapon na kung sinususpindi nyo ang aming Sergeant of Arms, I have to wait for the memo ng aming legal and to ask the other senators kasi may legal issue dyan. But ang sabi ko, to be fair, tandaan nyo na sa investigasyon, napaka-importante yung impartial. Kung walang credibility yung investigasyon, bali walang investigasyon. So paano mag-iimbestiga ang NBI kung sila mismo ang iniimbestigahan, di ba? Tandaan niyo po, paulit-ulit sinabi. Bakit iimbestigahan ng NBI? Ang NBI naman wala namang ginawang gulo. Wala namang ginawang komosyon. Yung bobo nyo na gwardya na si Aplaska ang gumawa ng katarantaduhan. Bakit ang iimbestigahan ang NBI? Nakatambay lang yung mga NBI doon sa sa may GSIS doon sa footbridge, tawiran doon. Nakatambay lang sila doon bakit pinagbabarel? Nagsabi na nga, NBI kami. Bakit pa puputokan ni Aplaska? Sino ba yan lintik na Aplaska na yan? Gwardya! Pinaganda lang Senate security. Pero ang totoo, gwardya lang yan. Kaya lang naman talaga ginawa yon inutusan to si Aplaska, inutusan itong si Cayetano. Ngayon, ito nga si Cayetano, sinabi kay Aplaska, paputukan nyo ikayan para magmukhang merong nangyayaring hindi maganda sa Senado, mukhang sinusugod ang Senado, para ma-alarma buong Pilipinas, makagawa ng komosyon, makapag-ingay, at eventually makalaya, makatakas si Bato doon sa Senado. Bakit mo iimbestiga ng NBI? Sila na nga pinaputukan nyo Kung talagang wala kang tinatago, kung wala ka talagang tinatago, Alan Peter Cayetano, bakit ayaw niyong tanggapin yung sabina ng ombudsman para mapag-aralan, makita yung CCTV footage during the shooting o yung tinatawag ninyong Senate is under attack. Yung pala umaatake doon sa Senado, si Amy. Si Amy Marcos. Pinambabare na yung baba niya doon sa fifth floor. Kaya pala sabi merong binabarena na yung yung Senado. Si Amy Marcos pala binabarena ng ganun yung baba doon sa sa fifth floor. Siya pala yung nagbababarena doon. Nak ng teteng na to. Kakasura Kanina pa ako nanggigigil dito sa mga 13 hudas na mga senador na to
Mga tinamaan ng magaling na to, mga sinungaling. Pinagkaisahan ng NBI, gusto nilang mawala sa pwesto si NBI Chief Melvin Matibag kasi una kinalaban si Mike Defensor. Tapos yung mga ibang mga DDS tinatamaan tinatamaan sila nitong magaling na pagpapatupad ng batas ni Melvin Matibag. Kaya ganyan siya. Ganyan ng mga senador ng ating bayan. Alarmang-alarma sila dito kay Melvin Matibag. Kasi nga, anak ng teteng, biruin mo lang to ilang araw pa lang sa Senate, sa NBI. Abay talagang nawiwindang sila sa ginagawa nitong trabaho. Oy, Carlito Espeleta, masira ang ulo mo, buong pamilya mo sira ang ulo. DDS ka? Bobo ka pala talaga. Kapag ikaw DDS ka, talagang sira ang ulo mo pag ikaw DDS. Pero mo yung mga kriminal na yung mga nandiyan sa kampo ng DDS, sinusuportahan mo? Tuturo mo ba sa mga anak mo at sa mga apo mo na suportahan ng kriminal paglaki nila? Bobo ka pala eh. Kaya kayong mga DDS, huwag kayo tatanga-tanga magko-comment dito. Dahil talagang masosopla kayo dito. Mga tinamaan na magaling na to. Ayun. Ate Katrina Lab, replay. Oo, nire-record lang po ito sa ano pa po ito ilalabas. Bukas pa po ito ilalabas tong ating video na ito. Okay, bilyonary na yan baka pwede puwersahin na yan, kawatano na yan, PBBM, kilos na po. Kaya lang, hindi kasi pwedeng puwersahin yan Ang ating Pangulo ay sumusunod po sa batas at due process. Beverly Valdesian, hello po. Okay, Kuya Henry, sira daw mga ulo mo, mga. Ate Erlinda Balatukan, hello po. Ate Agnes, Maria Janet Lorejas, hello po. Kuya Emil Capistrano, Juliet Benjola. Julieto ba to? Benjola. Ayan, hello po sa inyo. Ayan. Pag kayo manonood dito, wag na kayo mag-comment. Kasi lilitaw lang po kabobohan nyo dito. Hindi po ako mabait na vlogger na kapag sinabihan nyo si Raulo tatahimik lang. Pag ako binash nyo dito, mas matinding pambaba siyang ibabalik ko sa inyo. Nakakatakot si Cayetano, real talk, nagsasalita about kay God tapos hindi pala totoo mga pinagsasabi. Putya. Basta ginamit po ang pangalan ng Panginoon sa mga pagsasalita ng isang politiko, nagsisinungaling yan. Gina-justify niya yung kanya sinasabi sa pamamagitan ng words of God. Napakalaking kasalanan yan. Kaya yan si Cayetano, makakarma yan. Nathan, si Remulla, bakit hindi patanggalin yan ni BBM? Bulag ba siya o bobo lang? Si BBM po, bulag o bobo? Nathan, si BBM ba sinasabihan mong bulag? At bobo? Hello po Ate Agnes, saan mo binabasa yan mga comments na yan? Doon po sa patayo na na live. Nathan, liwanagin mo baka mamaya kasi hindi tayo magkakampi, sisipain ka namin dito. Sabi sa amin na wala bawal bobo dito. Sila sa aming premises at wala sila sa GSIS.
Nangako din ang NBI na bibigyan Eh wala naman talaga, nasa GSIS naman talaga yung mga NBI eh. kami ng kopya ng warrant at hindi naman kami binigyan ng kopya. Eh tarantado ka pala eh. Alam mo namang may warrant. Ano pa saysay ngayon? Ibibigay yung warrant. Ano pa saysay? Eh nakatakas na si Bato. O sige, bigay sa yung warrant ngayon. Ano, ngunguyain mo? Kawatano. Nung nandyan si Bato, ayaw mong tanggapin yung warrant. Ayaw niyong makipagtulungan doon sa huhuli. Tapos ngayon, hihingi ka ng kopya ng warrant? Pwede naman yun eh. Ibigay sa'yo. Basta ngunguyain mo ha. Panguya dapat sa'yo yun eh. Yung warrant ni Bato eh. So, hindi pa namin nakikita yung warrant. So, paano nila sasabihin sa amin na dapat ay dinetain namin si Senator Bato? O eh bakit nyo pinrotektahan? Bakit nyo binigyan ng Senate custody? Eh di bias kayo? Hindi pwedeng hulihin, pero pwedeng tumakas. Tinetechnical nito eh, nitong si Kawatano, yun nangyari. Siyempre, kaya hindi na binigay yung warrant, humingi kayo ng TRO eh. Naghain ng TRO ang kampo nitong si Bato sa Supreme Court. So yun yung hinihintay ng DOJ, ng NBI, kaya hindi sila kumilos. Kasi nakipag-usap kayo ng maayos. Nung si Bato ay huhulihin, nagtatakbo, nagkandara pa para lang matakasan yung warrant. Tapos ngayon sasabihin mo, hindi kayo binigyan ng warrant. O sige, bigay sa'yo ngayon. May magagawa ka pa ba? Wala naman, di ba? Putaragis tong tokmol na na to eh. Senador na to eh. O, Nathan, i-block na kita. Bobo ka eh. Sinasabihan mo yata ng bulag at bobo si BBM. Putang ina, trabaho ng trabaho, kilos ng kilos. Kung bulag at bobo si BBM, hindi na yung magtatrabaho, tanga. Even assuming that we had the power to detain him. Number 3, they promised us an investigation dun sa mga nakipaghabulan na agents nila nung Monday. Hanggang ngayon, wala yon. But idadagdag... Bakit pa iimbestigahan yun? Hindi naman nahuli si Bato. Nakatakas nga si Bato eh. Ang punot dulo lang naman dito at ang talagang gusto nyo lang naman talaga mangyari, maprotektahan si Bato at hindi ito maisuko sa ICC. Ang dami mong pampaligoy-ligoy eh. Kawatano? Dami mo pang paligoy-ligoy, dami mo pang mga tsetche-buretche. Ala naman talagang ibang kayong layunin kung hindi protektahan si Bato. Kahit bigay yung warrant of arrest sa inyo nung Lunes, wala naman. Hindi nyo naman isusuko si Bato. Kitang-kita naman namin sa mga body language nyo, sa mga statement nyo. Talagang gusto nyo lamang na protektahan si Bato. Dahil pinalabas nyo si Bato para makaboto sa impeachment ni Sara Duterte. At eventually, ito na talaga yung plano nyo. Patakasin, itago, protektahan para hindi makaboto. Etong si Bato. Para hindi mahuli si Bato. Kasi tapos na eh. Nakaboto na sa bagong Senate President. Tapos, syempre, poprotektahan nyo si Sara. Yun naman talaga ang goal ni Bato. Umami naman siya, kaya siya lumabas para protektahan si Sara.
Puro kayo katukmulan, kayong 13 Judas. Ko lang yesterday, sinabi po ng DOJ Secretary na alam nila ang pagkilos ng NBI nung Monday at Wednesday. So of course, that's the first time I heard na alam ng DOJ yung pagkilos. Then they announced mag-iimbestiga sila. Oh, natural, under ng DOJ ang NBI eh. Baliktad ata, you should be part of of those being investigated. Kasi iniimbestigahan nga yung ginawa ng NBI. So kung alam nyo, ba't hindi kayo nagsalita? So, hindi yan ang topic ko ngayong hapon, but eto lang iwanan ko sa inyo. If you wanna be the good guys or you wanna be the bida, hindi pwedeng ikaw ay kontrabida. Okay? So, klaro yun. Paano naging kontrabida? Eh, kayo yung mga kontrabida. Hindi ikaw ang bida dito, tukmol. Kayo ang mga kontrabida, kayong 13 Judas. Hindi pwedeng sasabihin mo, mag-iimbestiga para malaman ang katotohanan, tapos ikaw pala yung dapat imbestigahan. Sige. Kung ang dapat imbestigahan ay ang NBI at ang DOJ, bakit ayaw mong isuko yung CCTV? Bakit hindi mo sinusuko? Pinaspasabpina na, hindi nyo tinanggap. Bakit? Ano kinakatakot mo? Kawatano? Makikita? Yung mga katarantaduan ni Aplaska na utos mo? Eh, dinig na dinig naming lahat eh. Sabi ni Jingay, itago niyo CCTV. Ha? Leche ka talaga, SP10K. That's precisely why I allowed the DILG and PNP kasi hindi naman pwedeng Senate lang ang mag-iimbestiga. Dapat malaman din nila. But one point lang, no, may napanood ako, I hope that wasn't AI. I know that reporter or news anchor sa isang radio station, tinanong niya si General Aberin, isang kilalang general with integrity na sa labas, tinanong na, Sir, kung ito ay isang residence at may warrant of arrest ka, sigurado, pinasok nyo na yung residence na yon. Eh, hindi nga department ng gobyerno ang Senado. Ito ay isang branch of government. There are 3 branches of government. Executive, legislative, and judicial. Sige nga, subukan nyo na armado kayo, pumunta kayo sa DOJ, tapos paalisin kayo ng Lunes. Sabihin nyo, wala kayong agent doon. Balikan nyo ng Wednesday na meron kayo, tactical gear kayo at may dala kayong mahabang barel. Tignan po natin kung masaserve nyo basta doon sa loob o kung yung marshals nila ay kikilos. Or pumunta kayo ng Malacanang. Huwag nyo na sabihin, Presidente, sabihin nyo may isang official sa Malacanang na magsaserve kayo ng warrant. Sa Malacanang gawin, hindi kayo mag-coordinate sa Office of the Executive Secretary or sa PSG. Tignan natin kung hindi magkaputukan doon o hindi magkaroon ng warning shot, di ba? Bakit kailangan makipag-coordinate ng NBI sa inyo? Bakit? Di ba dapat kayo ang susunod sa NBI? Kasi sila ang law enforcement eh. Kayo, legislative kayo. Tagagawa kayo ng batas pero kayo ang bumabali sa batas at nagpoprotekta sa lumalabag sa batas. Di ba dapat merong pugante, merong kriminal sa loob ng bahay mo, huwag mong protektahan, isuko mo. Di ba kasama ka doon sa gumawa ng kasama to eh doon sa hindi gumawa ng batas eh. Parang siya yung isa sa mga nag-endorse ng batas. Yung RA 9851.
Kasama ka dyan eh, sa RA 9851 na yan. Na maaaring direktang isuko ng mga otoridad ng Pilipinas ang akusado sa ICC. Dahil ang ICC ay isang international tribunal at hindi isang banyagang bansa. Kasama ka dyan sa gumawa ng ano na yan, ng batas na yan o nag-endorso. Alam mo na pwedeng isuko sa international body ang isang pinaganap ng batas ng international court. Bakit ang ginawa mo? Pinrotektahan mo. Bakit kinukonsinti mo si Aplaska na nag-warning shot? Di ba nagpakilala na nga yung mga nandun sa kabila na NBI sila. Law enforcement. Ano ba si Aplaska? Guardia. So, ibig sabihin, mas mataas pa ngayon ang guardia kaysa sa NBI. Ganun ba yun? Ngayon ko lang nalaman na kapag pala nagpa-identify ka ng tao at sinabi NBI, kalaban na yan ng OSAA? Tumahimik lang po ako kasi ayoko magmura dito sa channel ko, ayoko magmura sa live. Minumura ko lang si Kawatano sa isip ko. Ayoko kasi magmura eh. Pag ako kasi nagmura dito, dire-diretso, mahirap pigilin yung bunganga ako sa pag nabubwisit po. Talagang mumurahin kita ng mumurahin. Ginagamit nitong si Kawatano ang kanyang posisyon ngayon as Senate President para protektahan ang mga tao na sumunod sa kanyang utos, sumunod sa kanyang pagdidirektor sa kaguluhan dyan po sa Senado. So, let's not confuse the public. Diba? So, kung halimbawa... Ikaw ang nagko-confuse ng public, putang ina ka eh. Wala namang iba nagko-confuse ng public. Kinonfuse nyo ang publiko. Bigla kayo nagbababaril dyan sa Senado na wala namang kalaban. Ano kalaban nyo? Salamin? Dingding? Hindi naman under attack. Ang putang inang Senado na yan, sasabihin mo, we're under attack. Putang ina ka. Kaya sana palitan na to sa Lunes, palitan na to. Perwisyo dala nito. Hindi dapat ganito ang Senate President natin. Senate of the people. Hindi Senate ng mga Duterte.